Magandang gabi sa ating lahat mga kapatid. Nandito tayo naman muli sa gabing ito para purihin, sambahin ang ating Panginoon Diyos. Amen! Panginoon Diyos na buhay. Amen! Hallelujah! Before we go to our service, lahat po tayo tumayo para purihin natin ang Panginoon. Kantahin natin yung kay buti ng Diyos. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalakpak, ipalakpak ang kamay, itaas at itaway, sabayan ng lundag at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo kapatid, kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Kay buti ng Diyos, hallelujah. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalakpak ang kamay, itaas at ikaway, sabayan ng lundag at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo kapatid, kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Oh, hallelujah, hallelujah. Hindi mag-open prayer sa gabing ito mga kapatid, si Auntie Hubit, first prayer. Tapos ang nagidalan ti kanta kabsat nito Brother John Lloyd. Kantan ti kanta nga ko na nga puguri yung kaubos. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, mong marangalan,
kabalin Apo. At di kami mananapo Diyos, ngumay mangidaydayaw ken ka, mami na santuan, kapoy ti kinaimbag mo, kada kami o Apo. O madaydayaw ka, pukit madaydayaw ka, yaman kami, Apo Diyos, tanawayawayan kami manen Apo, nga umayag dengeg manen, Apo Diyos, kadag isa sa Apo. Hallelujah. Bendisyon na Apo, dahito yung aramid mi, ang aming santuan, manipot pa ng rugina, aging ganat malpas, o Apo. Bendisyon tumunggal maysa kada kami amin Apo nga kuya kada ito'y manen nga ramin mi amami santuan madaydayaw ket madaydayaw ka. Bendisyon nagdiaramate Apo nga iso nga mangidalan nagkikanta Apo kastamet tiatipen mo Apo nga iso manen Apo nga mangiraw waragawag kada isa sao amami na santuan nagiti agdengeg kadag sasao Apo Diyos ket ijay kadi Apo nga may pen-pen dagiti panunot puso da mami na santuan dagiti nga sasao Apo Diyos kasapulan dagiti biag ni ana espiritual madaydayaw tinagan mo nanyaman kadi Apo Diyos iti pagtaraon mi kada iti nga biag na pisikalan na Apo kastamet dagiti biag mi ana espiritual na Apo kasapulan mi mami na santuan awan serserbina Apo nawan kami ken ka o Apo madaydayaw ken madaydayaw ka agyaman kami ngarut ken ka Apo daramida mitang akuntawa ya Apo Diyos ken ada kadi may pen-pen kadi Apo ti panunot ken puso mi dagdag manen nga sasaw Apo ken kami denggen o Apo madaydayaw ken madaydayaw ka. Bendisyon na Apo Diyos, saramatan Apo dyan, iben mo Apo ngay sumanen, o sarem, o Apo. Agyaman kami, ngarutken ka Apo, diday ito yung gundaway Apo. Itang gundaway Apo Diyos, kadijay nga maring nami manen, sinesang sangayan, na presensya mo Apo, madaydayaw ket madaydayaw ka. Bendisyon na metag Diyos, sarem Apo, nga dagiti, maramat ka dagiti, instrumento Apo Diyos. Jai kadi Apo Diyos, nagdaydayaw kami Apo, iti Espiritu ken kinabuto, o madaydayaw ket madaydayaw ka. Yaman kami arken ka Apo Diyos, taleknikin ka amin dagitoy, tinagan na Jesus, dawaten mi amin dagitoy, amen. Amen, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sa mga nagagalak at tunay na mahal ang Diyos, pwede po bang tumayo para purihin ang Panginoon? Amen. Hallelujah. Amen. Maraming salamat sa Panginoon dahil nandito na naman tayo para purihin siya. Amen. Hallelujah. Amen. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. At kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon.
habang buhay, maglilingkod sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. At kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. At kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen, hallelujah. Mahal na mahal natin ang Panginoon. Pinapatunayan natin, mga kapatid, dahil narito na naman tayo para purihin ang Panginoon. Amen, hallelujah. We glorify you, Jesus. We love you, Lord. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Sadyang napakabuti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo sa amin, Panginoon. Kailan may di ka nagbabago, Panginoon. Ikaw ang laging nariyan, Panginoon. Hallelujah. Kay buti-buti mo, Lord. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras at sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras at sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Jesus, Lord, tunay ngang kay buti mo, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon.
Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ang pangalan mo, Lord. Ang pangalan mo ay Jesus, Panginoon. Ikaw ang Jesus sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos sa aming mga buhay, Panginoon. We worship you, Lord. Hallelujah. Lord, ikaw lang po ang pinupuri namin. Ikaw lang po ang pinapasalamatan namin. Ikaw lamang po ang naglo-glorify, Panginoong Jesus. Lord, ito po ang aming ibibigay sa inyo, Panginoon. Lord, naniniwala kami, Panginoon, sa pamamagitan ng mga awiting ito na nanggaling sa aming mga puso. Ikaw po ngayon ay masaya, Panginoon. Yes, Lord. We glorify you, Jesus. In Jesus' name, amen. Magandang gabi po sa ating lahat, sa mga nasa Zoom at nasa Facebook Live na nanonood po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Inaanyayahan ko po dito si Sister Rachel Gannaban para po magbigay sa atin ng welcome address. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid sa Panginoon. Tunay pong napakabuti ng Diyos dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon na magsama-sama sa ating online devotion ngayong gabi dito sa TFI Aninipan. Isang mainit na pagbati sa lahat ng nasa Zoom at sa mga nanonood sa ating Facebook Live. Kahit tayo magkakalayo, iisa ang ating layunin, ang magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Ngayong gabi, tayo rin ay pinagpala dahil magkakasama natin ang ating messenger pastor, si Pastor Gary Aburita mula Abu Dhabi, Dubai, na magbabahagi ng mensahe ng Diyos para sa atin. Inaanyayahan din po namin kayong comment ng amen para makita namin na kayo'y kasama naming nanonood. At kung mayroon po kayong prayer request, maaari ninyo itong i-comment sa live o kaya naman ay i-message or i-PM ang ating official page, TFI Aninipan Flora Apayao. Huwag kalimutan na i-like at i-follow ang ating page para kayo'y laging updated sa mga gawain ng ating ministro. Muli, welcome po sa bawat isa. Ihanda natin ang ating mga puso at sama-sama nating sambahin at itaas ang ngalan ng ating Panginoon ngayong gabi. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat sa Pilipinas at dito po sa sa Middle East. Magandang hapon. Amen. So praise God po sa oras na ito na ibigay ni Lord sa atin.
Salamat po sa sa time na ibinigay ni Lord sa bawat isa. Amen. So, kumusta po tayong lahat? Pagpalang hapon at mapagpalang gabi sa bawat isa. Amen. So, nandito tayo muli sa sa gawain ito para i-worship si Lord at patuloy na pag-aralan ang word niya. Amen. So, clear po ba yung voice ko bago tayo magpatuloy? Amen, no? Amen. So, praise God po. Maliwanag po, And salamat po sa Lord dahil binigyan niyo po ako. Amen. Sana po, salamat po sa Panginoon dahil binigyan po ako muli ng ng opportunity na makapag-share po sa ating ating online service. And we glorify the Lord and His name sa oras na ito. Siya po ang may taas sa ating mga buhay. Siya lamang po ang mahayag, ang makita po. Amen. Siya lang po ang marinig natin sa oras na ito. So, and sa patuloy ko pong pagbabahagi ng kanyang salita, bago ko po ipagpatuloy, tayo po ay manalangin muna. Let us pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, salamat po Lord God sa oras na ito. Salamat po sa oras, sa panahon na ipinagkaloob niyo sa amin, Lord God. Thank you for this online service, Lord, na malayo man po kami sa isa't isa, Lord God. Kayo po, Panginoong Diyos, ang nag-gather sa amin para kami ay magkaroon ng fellowship, Lord, with the church. Church, Lord God, sa TFI Church Apayao at sa lahat, Lord God, ng mga TFI churches, O Lord God, na kasama namin yun, Lord, through Zoom and through live, O God, sa social media, Panginoon, sa kung saan man, Lord, naka-connect itong aming service ito, Panginoon, by your grace, Lord God. And itong gawain ito, Panginoong Diyos, is para lamang po sa glory niyo, Panginoon, na patuloy kayong ma-acknowledge at mahayag sa mga buhay namin, Lord God. Patuloy po kayong may taas, Lord, in the name of Jesus. And Lord, sa aming patuloy na paglapit, Lord God, sa inyong presensya, we ask for your presence, Panginoon, na patuloy na manahan sa bawat isa sa amin, Lord God. Kayo ang mamagitan sa amin, Lord, sa service na ito, sa buhay ng bawat isa, Lord God. Hallelujah. Salamat, Lord, dahil kayo, Panginoong Diyos, ang siyang rason, Lord, ang purpose, O God, ang kayo po, Panginoong Diyos, ang siyang dahilan kung bakit, Lord, nandito kami. At ginagawa namin to, Lord, dahil sa iyo, Panginoon, at para sa iyo. Salamat, Lord, dahil kayong Diyos na nagligtas sa amin, nakilala namin, Panginoon. Thank you, Lord, for the redemption and salvation, Lord. Thank you for the forgiveness of our sins, O God. Thank you, Lord, hallelujah, sa freedom. Thank you, Lord, sa hope, sa new life in Christ, even, Lord, ang eternal life na iyong ay pinagkaloob sa amin, Lord, in Jesus' mighty name. And Lord, sa patuloy naming pag-aaral, sa pag-uusapan namin yun, Lord God, sa mga salita niyo, Diyos, kayo po ang mag-reveal, mag-speak, Lord God. Give us wisdom and open our hearts, our minds, Lord, as we hear your word, as we study your word, Panginoon, in the name of Jesus. Na Lord, ma-enjoy namin, Lord, ang presence niyo, Panginoon, ang love niyo, ang grace niyo, Lord. Even ang word yun na aming maririnig at mga pag-aralan sa oras na ito, Lord God. Kaya po, Lord, ang mag-lead, mag-guide sa aming lahat na itong oras na ito, Lord, maging victorious. We declare, Lord, victory in the name of Jesus. Lord, bless us. Bless your word. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. So muli tayo po ay patuloy na magpuri sa Panginoon. Patuloy na po natin siyang sambahin sa pamagitan ng ating pag-aaral ng kanyang mga salita. Amen. So, kumustahin natin muli ang ating mga kapatid, sa ating mga katabi, sa ating sarili. Kumustahin po natin. And tayo po magpasalamat sa Kanya dahil buhay po tayo ngayon. Amen. Binigyan po tayo ng Lord ng bagong buhay at bagong pag-asa. No? Siya po yung ating buhay, siya po yung ating pag-asang Panginoon. Siya po ang lahat ng pinanggagalingan ng lahat ng ating mga pangangailangan, lahat ng mga bagay na meron tayo is nanggaling po sa Panginoon.
So, salamat po sa kanya dahil God is faithful. Amen. Even if we're not faithful. Amen. Even if we fail, no? God is faithful. Amen. Siya po yung focus natin, siya po yung goal natin bilang Christian, bilang church, no? Kung hindi po dahil sa Panginoon is wala po tayo dito, no? Kung hindi po dahil sa kanya, kung wala ang presence niya, wala ang power niya, wala po tayo dito. Amen. Hindi po tayo magpapatuloy kung hindi ang Panginoon ang siyang rason at kung hindi dahil sa kanyang Holy Spirit na yun ang nag-guide, nag-lead sa atin palagi. Amen? So, kung nakita po natin ang ating topic ngayon, ito po yung title ng topic natin. 7 Commands to Timothy and the Church. Amen. So, ito po yung outline ko ngayon na ibabahagi ko sa inyo na mula sa Word of God. Na meron po ako ditong ibabahagi na 7 things, no? Ito po ay mga commands ni Apostle Paul kay Timothy at saka sa church. Amen. Kinuha ko po ito dito sa New Testament sa 2 Timothy. Sige po, kung meron po tayong mga Bible, physical Bible or kung Bible app, no? Pero much better po kung meron tayong mga Bible, physical Bible ay i-open po natin, no? I-open po natin sa New Testament sa 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2. So ano po ang ating pag-aaralan from verse 1 hanggang verse 8. Amen. So 1 through 8 po ng 2 Timothy chapter 2. Amen. Kung nakita niyo po, basahin po natin. Amen. Sige po sa 2 Timothy chapter 2 verse 1 through 8. So sa verse 1, ang sabi po dito, "You therefore, my son, be strong in the grace of God that is in Christ Jesus." Verse 2, "And the things that you have heard from me among many witnesses, commit this to faithful men who will be able to teach others also." Verse 3, "You therefore must endure hardship as good soldier of Jesus Christ." Verse 4, "No one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier." Verse 5, "And also if anyone competes in athletics, he is not crowned unless he competes according to the rules." Verse 6, "The hardworking farmer must be first to partake of the crops." Verse 7, "Consider what I say, and may the Lord give you understanding in all things." Verse 8, "Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel or according to the gospel." So, ito po yung mga verses nating pag-aaralan, pag-usapan sa oras na ito. Kung meron kayong mga Tagalog version, no, basahin nyo lang po sa Tagalog. Amen. Praise the Lord. So, yun po yung ito po yung mga verses nating pag-aaralan ngayon, no? So, dito, sa mga verses na ito po ay letter ni Apostle Paul kay Timothy at saka sa church, no?
Si Timothy po, siya po ay isa sa mga appointed, elected as pastor ng isang church. No, si Timothy po ay hindi po siya yung parang mga 40, 50 years old that time. Siya po ay siguro ko mga mga below 30 or 20s, 30s si Timothy. Basta si Timothy po ay isang pa siya, nasa mga youth na age pa siya. So I think mga 20s, no? Mga ganon. So si Timothy, bata pa siya, naging faithful na siya kay Lord, no, sa pag-serve, sa service, sa ministry po. Si Timothy ay isa sa mga naging ah, companion ni Paul, ni Apostle Paul. And itong si Timothy, ito po ay siya po ay ah, nakakilala kay Lord na bata pa. Amen. Kasi itong si Timothy, ang kanyang mga parents, even yung mga grandparents niya is mga believer, no? Simula nung ang church ay na-established, ah, simula nung ang mga apostles like sila Peter, sila Paul, that time is nakapag-start na sa pag-share ng gospel. So itong mga grandparents ni Timothy noon, mga parents niya ay isa sa mga nagturo sa kanya noon, no? Na-share kay Timothy nung bata pa, baby pa kumbaga, no? Bata pa si Timothy, like mga 5 years old hanggang sa lumaki si Timothy, is ang word of God ay na-share sa kanya ng kanyang mga parents, even his grandparents, no? Ito yung background ng kanyang buhay. Na si Timothy, kumbaga, in other words, siya po ay lumaki sa isang Christian family. Amen. Kasi ang kanyang family is nakakilala kay Jesus Christ sa pamagitan ng pag-share ng gospel ng mga apostles that time. No, si Timothy po ay po siya, half Greek, half Jew. No, meron po siyang lahi ng pagiging Greek at saka pagiging Jewish. Si Timothy, kumbaga half siya. So ang kanyang father is Greek, isang Griego, at ang kanyang mother isang Jew, Jewish, Hudyo. No? At itong mga parents niya ay mga naging believer. So si Timothy, bata pa siya, nakakilala na siya kay Jesus. No? Bata pa siya, na-save na siya. And bata pa po siya, nag-serve siya kay Lord until na nung time na yung age niya is nasa na siya, nasa pagiging youth or like mga 20s, mga ganon, no? So si Timothy, bata pa siya is na siya, naging leader na siya ng church, naging pastor na siya ng church. But noon is ikaw as leader, ikaw as pastor, i-respect ka lang ng tao, even ng church, kapag ikaw parang nasa maturity age ka na. Like mga siguro ko 30, 40, mga 50, mga ganon. Kasi mostly noon is ang mga leader ng church is mga tanda. Pero si Timothy, siya po ay isa sa mga naging servant of Christ, nag-serve kay Lord na bata pa, no? So, nakakapanibago 'yun sa panahon nila noon na bata pa si Timothy. Kumbaga, pa lang siya, youth pa lang siya, no? So, isa 'to sa mga encouragement sa ating mga youth, sa mga young people, no? Even sa mga young adults, no? Na hindi po basis yung age. Amen. Hindi po 'yun yung hindrance para hindi ka makapag-serve kay Lord, or hindi ka worthy na maging leader, or hindi ka worthy na mag-serve sa Kanya, no? If yun ang calling ni Lord sa'yo, sa pag-serve mo sa Kanya, is yun po yung sundin nyo. Sundin mo yun, yung calling ni Lord sa'yo, yung voice ng Panginoon. Amen? So wala po yan sa kung bata ka o matanda. Kapag gagamitin ka ng Panginoon, gagamitin ka po ng Panginoon. Amen?
So, of course, itong 7 commands po na i-share ko sa inyo is hindi lang ito basta about sa leadership, kundi ito po um, bilang isang Christian, si Timothy bilang leader ng church at ang church na nagpapatuloy sa Panginoon, no, naglilingkod sa Panginoon. Sila po ay tawag dito, sila po ay um, binigyan ng Panginoon ng hello. Okay. Um, so sa 7 commands po na ito, isa po ito sa mga sa mga pinaalala ni Apostle Paul. Kasi si Apostle Paul that time is ano lang, kumbaga napakaiksi na lang ng buhay niya kasi darating yung time na ano talaga siya, mamatay, no? Which is isa sa mga prediction ng Lord sa kanya bilang kanyang mission dito sa mundo. So si Apostle Paul po is um nagbigay siya ng mga reminders, mga great reminders kay Timothy at saka sa church na ito ay gawin niyo, ito ay sundin niyo. No, kasi bilang Christian po, bilang believer as a church po, tayong lahat po no bilang church, tas individual bilang isang believer ay hindi po madali, no, yung pagsunod sa Panginoon. Marami po tayong mga pagsubok, mga problema. Marami pong mga persecution, marami pong mga rejection sa atin. Na ito po yung makakapagpa-down sa atin na manghina tayo hanggang sa hindi na tayo magpatuloy sa Panginoon kasi nga na-discourage ka na, 'di ba? Kapag ka na-discourage ang isang Kristiyano, ang church na-discourage, nagkatanggap ng mga discouragement, pinersecute or na-reject or ano yung mga narinig ng church na pwedeng ikapanghina nila, no? Pero sabi ni Apostle Paul, Timothy, no? My son. So ito yung mga sinabi ni Paul. So sa ang number one po na command ni Apostle Paul kay Timothy. Actually maraming mga commands. Maraming mga words na sinabi si Apostle Paul. Hindi lamang po 7, hindi lamang po 7. So ito yung isa sa mga command ni Apostle Paul, no? Na bilang paalala kay Timothy, sulat niya kay Timothy na mawala man si Apostle Paul, mayroon si Timothy panghahawakan, paniniwalaan na alam ni Timothy na ito ay eternal. Amen. Na ito ay magbibigay ng kalakasan sa kanya na siya ay makapagpatuloy. No? Sa number 1, sabi dito, be strong in the grace in Christ. Amen. Be strong in the grace in Christ. Yung verse po dito nakasulat sa 2 Timothy chapter 2 verse 1. Sabi po dito, Timothy, my dear son, be strong through the grace that God gives you in Christ Jesus. Amen. Be strong in the grace in Christ. Ano po, ipinaalala ni Apostle Paul kay Timothy itong verse na ito, itong word na ito, itong word of God, no? Nasabi na Apostle Paul, be strong, no? Be strong in the grace in Christ. Sabi ni Apostle Paul kay Timothy na my dear son. So sa faith po is kumbaga si Timothy siya ay bunga ni Apostle Paul. Bunga po siya ni Apostle Paul sa faith, sa pag-gospel, sa ministry. So sabi dito, my dear son. So sinabi ito kay Timothy, be strong.
Bakit sinabi ni Apostle Paul na be strong? Kasi alam ni Apostle Paul na mayroong mga discouragement na darating kay Timothy, no? May sinabi nga si Apostle Paul na yung wag mong hayaan na i-discourage kanila na sa pagiging youth mo, pagiging bata mo bilang isang pastor, isang leader ng church na nagtuturo sa church, wag mong hayaan na yung pagiging youth mo yun yung mag-discourage sa'yo para hindi ka makapagpatuloy sa pag-serve sa kanya. Amen. Sabi ni Apostle Paul, be strong kasi marami pong mga persecution na darating sa kanya. Be strong dahil marami pong mga rejection. Be strong dahil marami pong pagdadaanan si Timothy na mabigat, mahirap na hindi niya kakayanin kung hindi niya maiintindihan yung grace of God. Be strong. Sinabi ni Apostle Paul kay Timothy, at itong sulat po ni Apostle Paul kay Timothy, ito po ay sinabi ni Timothy sa church. So itong word of God po ay sinulat po ni Apostle Paul. Ito po ay word of God na ni-reveal ni Lord, in-speak ni Lord kay Apostle Paul na ito ay ipinarating niya, ipinahayag sa church at kay Timothy na sinabi niya na be strong. Kasi po, ang church is under attack by the devil. Pagkasabi nga po, under attack. No? Under attack by the devil. Under attack by all kinds of evil. No? All forms of evil. So sa mundong ito, we are under attack by the devil, by evil. No? So, ang church po is tinetempt ng devil. Ang church po ay dinideceive ng devil. Ang church po ay dinidisturb ng devil. No? Meron po tayong adversary. Meron po tayong kaaway dito, no? Meron po tayong kaaway. Ang mundo, ang flesh natin, no? The world, worldly things, at yung self natin, yung flesh. Amen? At ang devil, no? Kaya sabi ni Lord sa pamamagitan ni Apostle Paul, be strong through the grace that God gives you in Christ Jesus. Ang grace of God po ay ibinigay ng Panginoong Diyos Ama. Ang grace of God po, ang grace is ipinagkaloob niya sa pamamagitan ni Jesus para sa atin. No? Bakit sinabi ni Apostle Paul? Kasi si Apostle Paul mismo nakaka-experience ng grace of God. Na-experience po ng church, na-experience po ng lahat ng tao po na nanampalataya kay Jesus. Lahat ng tao po na nanampalataya kay Jesus, na sumunod kay Jesus, lahat po ay nakakaranas ng grace of God, pero hindi po lahat ay naiintindihan at naunawa ng grace of God. At hindi po aware ang iba na bakit ako nakapagpatuloy. Hindi po aware ang iba na dahil sa grace of God kaya nakapagpatuloy siya or sila or tayo. Amen. Sabi ni Apostle Paul, be strong. Pagkasabi nga po, be strong. Amen. Be strong through the grace that God gives you. Maging strong lang po tayo through the grace of God. Yung pagiging strong natin, yung pagkakaroon natin ng strength is through the grace of God. No? Emotionally, mentally, physically, spiritually, under grace po lahat. No? Paano? No? By faith. By faith na we believe in Jesus. Kasi di naman po natin nakita si Jesus in person. Na but by faith, we believe in Jesus, na si Jesus po ay isang totoong person, no? Historical person na itong si Jesus, I believe by faith na si Jesus ay galing sa langit, bumaba dito sa lupa 2,000 years, no? 2,000 years ago, 2,000 plus years ago. Bumaba si Jesus dito sa lupa para ipakilala sa mga tao ang totoong Diyos, ang tunay na Diyos.
Ipakita sa mga tao na there is a God, the one true God, no? And ang pagbaba ni Jesus dito sa lupa is para abutin ka, para abutin po tayo, para iligtas po tayo ni Jesus, para po tayo ay tubusin niya doon sa cross of Calvary. Amen. Ang pagpunta niya po dito is to redeem us, to rescue us, to save us. Amen. And sa pagbalik ni Jesus sa langit mula dito sa lupa, ang grace of God is nagpapatuloy, patuloy nating nararanasan. Na yun po yung nararanasan natin ngayon kung bakit nagtataka ka, bakit ka nagpapatuloy sa Panginoon, bakit hindi ka nawawala sa kanyang presensya, na kahit gaano ka kalaki, gaano kadami ang iyong pagsubok at problema, no? Sa faith mo, marami pong mga struggle, marami pong mga trouble na naranasan natin, but through the grace of God, no? Na ibinigay sa pamagitan ni Jesus Christ. Amen. If you have the Holy Spirit, kapag si Jesus po nasa ating puso, hindi po tayo hahayaan ng Panginoon na mawala, no? Hindi po tayo hahayaan ng Panginoon na pagdating ng time, ibis na heaven yung ating mga puntahan, ang mapuntahan natin hell, hindi po hinahayaan ng Panginoon kapag tayo po ay patuloy na manatili sa Kanya, no? Mag-remain sa Kanya, no? Sabi ni Paul na be strong through the grace that God gives you in Christ Jesus. No, yun po yung ating unang ipaalala sa ating sarili na kailangan ko maging strong, not by my own strength but by the grace of God. Amen. By the grace of God that is in Christ Jesus. No? So verse number 2 po, commit truth to faithful men. Sabi dito sa verse 2, you have heard me teach things that have been confirmed by many reliable witnesses. Now, teach these truths to other trustworthy people who will be able to pass them on to others. So si Timothy po isang leader, isang pastor ng church. So si Timothy as a pastor ng church, ang isa sa pinapaalala ni Apostle Paul sa kanya, isa sa command ni Apostle Paul sa kanya is commit the truth to faithful men. Amen? Na itong truth na ito na pinanghawakan o pinaniniwalaan mo is i-commit mo ito sa mga tao, mga faithful men, itong truth na ito. Ipasa mo, ibahagi mo, ipahayag mo, ituro mo. No? Yung narinig niya kay Apostle Paul, dapat ay ituro niya, ibahagi niya, ipahayag niya, iparating niya sa mga faithful men, sa mga leaders ng church, sa mga members ng church. Amen? Sa mga workers ng church. So ano po, di ba? Ang isang pastor, yung kanyang knowledge sa Word of God po, no, from the Word of God, is yan po ay ibabahagi niya, ipapahayag, ipapasa niya sa mga leaders or future pastors, future leaders, sa mga members sa church, no, like sa TFI Church Apayao, na dapat lahat ng mga members ng church is aware or may knowledge, no, establish na tayo po ay nag-grow sa truth, sa Word of God. Amen. Bakit? Kasi darating po yung time na meron tayong kakaharapin na hindi natin kakayanin kung wala ang Word of God. Amen. Hindi natin kakayanin kung hindi natin alam ang truth. Kasi kung hindi natin alam ang truth, mabilis tayo pong ma-deceive, mabilis tayong pag sinabi ng iba na ay wag ka na mag-church o hindi ka na mag-church kasi nahiya ka. Di ba po? No? Kung ikaw nanghihina ka ngayon, meron kang kapatid na malakas kasi malakas siya dahil sa Word of God, dahil sa Lord. So itong kapatid na to na malakas, tas yung kapatid niya na mahina, sasabihan niya na magpatuloy ka. So magpapatuloy siya. Kasi ang church, ang bawat members ng church, may kanya-kanyang calling kay Lord, may kanya-kanyang gift na galing kay Lord na gagamitin to serve one another and to edify the church. At yung Word of God, yun po yung pinaka-foundation sa lahat ng gift, sa lahat ng calling, sa ating mga believers. Yun po yung foundation natin, ang Word of God. No? Na itong Word of God, i-commit natin, let's commit this truth to faithful men, to all people, to all body of Christ, to all members of the church.
Amen. Pag-sabi nga po, I will commit the truth to my neighbors. No? Pag-sabi po, kailangan po natin 'to ipahayag sa ating sa ating mga kasama sa church. Amen. Para po sila ay maging malakas sa faith, na maging strong sa faith. Kasi po pagka konting konting discouragement lang, yung may mga tao na magsasabi ng negative sa iyo. No, hindi ka na mag-serve kay Lord kasi nahiya ka. Nahiya kayo kasi ang church diyan is nasa house lang, no? Nahiya ka kasi yung mga kabarkada mo is hindi sila nag-attend ng church, ikaw nag-attend ka ng church. No, nahiya ka kasi sinabihan kang banal. Nahiya ka kasi sinabihan ka ng mabait, no? So isa po ito sa paalala ni Apostle Paul sa kay Timothy at saka sa church, even sa atin. Amen. So kailangan po sa atin sa church, lahat po ay malaman nila, maintindihan nila ang word of God. Hindi lang punta ng church na hindi natin nalalaman ang word of God. Na hindi na build up, hindi tayo nag-grow sa word of God. Amen. So number 3, endure hardship as a good soldier. Pag-sabi nga po, good soldier. So verse 3, endure suffering along with me as a good soldier of Christ Jesus. Kasi si Apostle Paul po, nakaranas po siya ng iba't ibang hardship sa buhay, no? Kahit nung time na nasa missionary journey si Apostle Paul, alam niyo po, bagyo, ah, sa dagat, muntik na siyang malunod, no? Nagkaroon ng shipwreck, no? Tapos maraming beses natuklaw siya ng ahas, maraming beses si Apostle Paul na nakaranas ng pit of death, na between life and death. Nakaranas siya ng parang na lang, ilang kunting-kunti na lang pwedeng ikamatay yung kanyang mga naranasan, mga accident kumbaga, no? Mga tragedy sa buhay niya. Sa kanyang missionary journey po, sa kanyang ministry journey is marami po si Apostle Paul naranasan. Natural, no, sa buhay, parang natuklaw siya ng ahas, akala naman mamamatay siya pero hindi. Kasi po kasama natin ang Panginoon kahit ayaw muna, kahit hindi mo alam na yung tatahakin mo is pwedeng kamatayan, no? Pero ang Panginoon, dahil kasama mo siya, dahil nasa yung Panginoon, hindi kanya hahayaan as long as alam mo, no, malaman mo, maunawaan mo po na enduring hardship as a good soldier, kailangan alam mo na si Jesus nasa iyo, no? Hindi mo na po talaga mai-endure ang mga sufferings, mga hardships, no? Kung wala si Jesus sa buhay natin, sa puso natin, kung wala po ang kanyang kapangyarihan. Sabi nga ni Lord kay Apostle Paul, no? For my grace is sufficient for you, and my power is made perfect in weaknesses. Amen? So, hardships, sufferings, no? Ito po ay isa sa mga paalala ng Apostle Paul kay Timothy at sa church sa atin na dapat po tayo ay mag-endure sa hardship. Lahat po tayo nakakaranas ng mga hardships, sufferings. Pagkasabi nga po, hardships. Sa sufferings. Amen? Na ma-endure natin, sabi, endure hardship. It means you have to overcome, no? Pero alam natin na we are an overcomer. We are more than conqueror. We are victorious, sabi sa Word of God. So kapag ka po nalaman natin talaga, naintindihan na unawaan natin ang Word of God, ang truth, amen, is mai-endure natin yun. Malagpasan natin na pagtagumpayan natin lahat ng mga pagsubok natin, lahat ng mga problema natin, persecution, rejection, sa faith natin, lahat ng mga nagdi-discourage sa atin, lahat ng mga nag-i-insult sa atin, no? Wag po tayong wag po nating hayaan na hihinto tayo sa pag-serve kay Lord. Hihinto tayo sa serve sa kanya, sa paglilingkod sa kanya dahil lang po sa mga sinabi ng mga tao, no? Tayo pong lahat na nakakaranas ng mga sinasabi ng kaaway, no? Na hindi magaganda, mga
ano ng devil, mga discouragement ng devil sa atin. Ay, wag na kayo patuloy diyan. No, wag na kayo diyan. Dito na lang kayo. Hindi yan magtatagumpay diyan, 'di ba? Sabi na Apostle Paul, endure sufferings, hardships as a good soldier. Kayo po ay sundalo ni Kristo, soldier of Christ po kayo. Tayo. Amen po, no? Pag may manghina, meron po diyang malakas. Kung malakas lahat, hindi po tayo matitibag, hindi po tayo matitinag, hindi po tayo matatalo, no? Pag-isabi po sa katabi nyo, hindi tayo matatalo. Pag-isabi nga po ulit sa katabi nyo, magtatagumpay tayo. Kasi we are a good soldier of Christ po. Amen? So sa number 4 po, do not be entangled with the affairs of this life so as to please God. No one is serving. Amen? No one is serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. Ang isang soldier po, kung ano yung command ng isang commanding officer, ng isang leader, or ng commander-in-chief, no? Kung ano po yung sinasabi ng sa isang group ng mga soldiers. Kung ano yung sinasabi ng commanding officer, ano yung command niya sa mga soldiers, yun po yung susundin nila. Kaya nga po 'di ba sa isang bansa, sa isang kingdom, kahit mali ang ipapasunod ng king or ng isang government sa isang bansa, kahit mali ang pinapasunod, susundin ng mga soldier kasi yun po yung command. Dahil may rules po sa isang soldier. Kung ano yung command, susundin mo dapat. May naalala ko yung ganong quote na obey first before you complain. Meron pong ganong hindi naman po ako soldier eh. Pero sinabi po yun ng teacher namin sa high school na ang isang soldier, isa po sa mga rules sa mga soldier, na meron po silang isa sa mga rules na obey first before you complain. No? Like regardless kung tama o hindi tama ang pinapasunod ng isang commanding officer, ng isang leader, sabi niya, obey first before you complain. No? Which is meron siyang katotohanan doon, no? uh, Based sa word of God, no? Kailangan natin mag-obey kahit hindi natin maintindihan yung ipinapasunod ng Panginoon sa atin. No, ang word of God po, wala po itong kasinungalingan. Ang word of God po ay katotohanan. Amen? Kahit i-accept man natin ang word of God or i-reject, ito po ay katotohanan. Amen? Ito po ay eternal. Ito po ay word ni Lord. No, ginamit ko lang po yung quote na doon about sa soldier kasi ito po ay in comparison, no, sa isang soldier. We are like a soldier. No, we are a soldier of Christ. Amen. Na kung anong sabihin ng isang commanding officer, sinusunod ng mga soldier. Kaya hindi po tayo nagsiserve sa tao. Kay Kristo po tayo nagsiserve. Amen. Kay Jesus po tayo nagsiserve. Kay Lord. No, we are serving the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our service is to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Yun po yung ating pinapapupurihan, sinasamba natin, gino-glorify. Amen? No? So, tayo po bilang mga soldier of Christ, mga servant of Christ, hindi lang po soldier, servant pa of Jesus, of Christ, na dapat po ang ating piniplease si Lord. No? Na wag po tayo magpadala sa ano yung sinasabi ng tao. Amen? Sa paligid natin, sa mundo. No, wag tayong maki-affair sa mundo. No, hindi na kasi naninirahan tayo dito sa mundong ito pero dapat hindi po tayo maki-ayon sa pattern ng mundo. Hindi po tayo maki-ayon sa lifestyle ng mundo kasi po ang lifestyle po ng mundo is opposite po kay Jesus. No? Ang pattern po ng mundo ay opposite po kay Jesus. It means yung way ng world is ibang-iba po kay Lord sa kay Kristo. Amen. Ang way ni Lord is iba. Amen. So, itong pang-apat na paalala ni Apostle Paul kay Timothy at sa church is dapat yung nasa daan tayo ng Panginoon, nasa salita niya tayo. No? Huwag tayong maki-affair sa kamunduhan. Amen po.
Praise God. So sa number 5, compete for the crown according to the rules. Compete. Race. Pag sabi nga po, race. No? Competition. Ang church, may command si Lord sa atin regarding sa Great Commission. No? Pagdating sa Great Commission, tulong-tulong yan. No? Hindi po yan competition na padamihan ng member. No? Hindi po yan agawan ng member o padamihan ng member. Amen? Great Commission is ano po yan? Tulong-tulong. Dumadami ang ministry ni Lord, dumadami ang church. Kasi maraming ginagamit ang Panginoon. Ito naman dito po, bilang Christian, bilang believer, tayo po ay isang athlete. Pakisabi nga po athlete. No? Tayo po ay isang athlete. Meron po tayong starting line. Meron po tayong finishing line, no? Yung dulo. So tayo po, may mga Kristiyano po na nagsisimula pa lang ngayon sa kanilang race, no? Paglakad sa Panginoon, sa kanilang daan na nasa Panginoon. Now, parang para tayo nagkipag-compete sa crown na kailangan natin makuha. Ang isang athlete, meron niyang prize na gino-goal. So yung goal natin is prize din, no, kay Lord. So, isa sa in-encourage ni Paul, ni Apostle Paul kay Timothy bilang command niya na sabi niya, compete for the crown, sabi sa verse 5. And athletes cannot win the prize unless they follow the rules. No? In-encourage ni Apostle Paul na kayong sa race, maging competitive ka, no? Compete for the crown according to the rules. Pero kailangan alam mo yung rules. Amen. Yung command, no? Yung rules na yon, no, na kailangan mo magpatuloy. Yung rules na yun na kailangan maging faithful. Yung rules na yon na kailangan um, si Lord lang ang palagi mag-glorify, na sa buhay po natin, simula nung kilalanin natin si Jesus Christ, simula nung tanggapin po natin si Jesus Christ sa buhay natin, doon po nag-start yung ating race. Doon po nag-start na tayo po ay lumalakad or tumatakbo or tawag ito, tumatakbo po tayo kasama ng iba, no? To win the prize, to compete for the crown of life. Amen. The crown na kay Lord na makukuha natin, maabot natin. Amen. Doon sa eternal life na by the grace of God, lamang po na tayo po ay mamatay na kay Jesus. Amen. Na we praise God dahil nakapagpatuloy tayo sa Panginoon dahil sa kanyang grace. At nakapagpatuloy tayo sa Panginoon dahil sa ating mga kapwa church na nag-i-strengthen sa atin, nag-i-encourage sa atin. Amen. Si Timothy, kung wala itong mga sinabi ni Apostle Paul, baka si Timothy hindi nagpatuloy. Baka sinabi diyan sa sulat na si Timothy na isang believer noon na kasama ko dati sa ministry na nawala dahil hindi niya nalaman yung katotohanan, hindi naintindihan ng katotohanan. Tama po ba? Kapag hindi nalaman ng taong katotohanan or hindi naintindihan ng tao, is yun po yung isa sa mga reason bakit nagbabackslide yung mga tao. Bakit nawawala ang tao sa Panginoon, nawawala sa church. Alam niyo po yung mahihiya ka sa pupunta sa church, sa pag-serve kay Lord, is po yun, hindi niyo po naintindihan pa yung katotohanan, ang word of God. Kapag sinabi ni Lord na may prize kayo kapag nagpatuloy kayo sa akin, magipaghabulan kayo, no? Tumatakbo kayo ngayon sa journey nyo to win the prize. No? Sabi niyo sa katabi mo, tumatakbo ka ngayon dahil sa prize. Tumatakbo ka. Amen? Meron tayong gino-goal sa buhay po natin. No, kahit mahirap, kapag nalaman po natin, naintindihan natin ang katotohanan na
Ano po ito pala, yung tawag dito? Hindi pala tayo dapat yung manghina. Kung manghina man tayo, meron tayong grace of God na magpapalakas sa atin. Amen. Kailangan natin alamin yung rules. Yung rules po yung truth ng word ni Lord. Tayo po isang athlete. Kaya na, soldier tayo ngayon, athlete. Amen. To win the prize. Amen. So sa number 6 po, consider what I say. No? The truth. Number 7, verse 7. Think about what I am saying. The Lord will help you understand all these things. Lahat po ng mga sinabi ni Apostle Paul kay Timothy. Kasi si Timothy po ay si Timothy po ay naging companion ni Apostle Paul. Sa missionary journey ni Apostle Paul, sa pagkakalam ko is yung first missionary journey ni Apostle Paul kasi dalawang beses po si Apostle Paul umikot sa lahat ng mga lugar para mag-mission. So nung first travel ni Apostle Paul, kasama niya si Timothy, no? Si Apostle Paul ay dinisciple niya si Timothy habang kasama niya si Timothy sa ministry bago si Timothy humawak ng church. Bago nagpastor ng church si Timothy, maraming mga sinabi si Apostle Paul, maraming mga tinuro. So na-disciple ni Apostle Paul si Timothy. So yung mga bagay na yon na sinabi ni Apostle Paul, yun yung mga ipinaalala ni Apostle Paul kay Timothy na ito ay alalahanin mo. Consider what I say. Amen. Pahalagahan mo ito. Pag-isipan mo ito. Amen. Sa lahat ng mga sinabi ko. Kasi ang mga sinabi ni Apostle Paul is yung po ay word ni Lord na ni-reveal niya, in-speak niya kay Timothy at sa church. No, the Lord will help you understand all these things. No? Si Lord po ang magbibigay sa atin ng wisdom, ng understanding na atin pong malaman, maintindihan ang katotohanan, ang word niya. Amen. Mahirap man po yung sa buhay natin, mahirap man sa pananampalataya natin. Pero nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil um, sa faithfulness niya, sa goodness niya is, alam mo yon, we are not deserving, we are not worthy, but praise God sa righteousness, no? Na ibinalot ni Jesus sa atin, idinamit ni Jesus sa atin. Amen. Yung righteousness na yun yung sa atin, nagbalot sa atin, nagdamit sa atin. Amen. And praise God dahil ang Holy Spirit siya po yung nagpapaunawa sa atin ng katotohanan. Amen. Itong word ni Lord, mauunawaan po natin to kapag ang Holy Spirit in-acknowledge natin at tulungan niya tayo, turuan niya tayo. Amen. So, lahat po ng mga sinabi ni Apostle Paul kay Timothy, ipinaalala niya for the last time. Amen. Ang truth po, na itong truth, yun po yung foundation natin, no? Ang word ni Lord, foundation natin. Na yun po yung ipinaalala ni Apostle Paul, ipinaalala niya kay Timothy, na ito ituro mo sa mga tao, ituro mo sa church. Amen. Kasi may mga mayroong mga maling paniniwala, mayroong mga false teachers, mayroong mga false teachings. Amen. So hindi lang basta pagsubok, hindi lang basta problema yung pinag-uusapan dito, pati rin yung mga maling paniniwala. Amen. Kasi hindi lahat po ng nag-aaral ng Word of God ay nasa katotohanan. Amen. Marami pong maraming mga paniniwala, maraming mga nagtuturo na hindi according kay Lord, no? Mali ang mga tinuturo. Kaya minsan may mga church na may mga member na hindi sila founded sa Word of God or hindi nila naintindihan bakit ako nag-exist sa church. Walang foundation, walang clear foundation. Amen. Number 7. Remember, make Christ's resurrection a chief theme of the gospel. Sabi sa verse 8. Sabi sa verse 8, no? Always remember that Jesus Christ, a descendant of King David, was raised from the dead. This is the good news I preach. Ito po yung number 7 natin.
Remember, make Christ's resurrection a chief theme of the gospel. Alam niyo po sa faith po natin, masasabi po natin na ang ating faith is totoo dahil po sa resurrection ni Jesus Christ. Yun din po yung sabi ni Apostle Paul sa Romans or Corinthians na kung hindi na resurrect si Jesus, no? Kung hindi si Jesus nabuhay muli, hindi magiging totoo ang ating faith at magiging walang kabuluhan lahat. So may useless po lahat ng ating mga pinaghirapan. Yung paglilingkod natin sa Panginoon, yung mga pinaghirapan natin para sa Panginoon, yung faith natin is hindi genuine, hindi true. Hindi totoo ang faith natin kung hindi na-resurrect si Jesus. Kaya ang Christianity, ang Christian faith, ang Christian belief, no, ang ating pananampalataya bilang Kristiyano, paniniwala natin bilang Kristiyano, at ang Bible na ating pinapaniwalaan, no, yung word ni Lord. Ang resurrection po, ito po ay pinaka-chief, no? A chief theme of the gospel. Na itong gospel, hindi lang basta si Jesus na crucified on the cross of Calvary, kundi He was resurrected from the dead. Pagkasabi nga po, resurrected from the dead. Dahil po ito yung pag-asa natin bilang mga Kristiyano sa ating pananampalataya na through the resurrection of Christ, ang muling pagkabuhay ni Jesus Christ doon sa cross of Calvary, ito po yung nagbigay sa atin ng bagong buhay, ng buhay na walang hanggan, ng pag-asa. And through the resurrection of Jesus Christ, ito po ay nagbigay ng declaration that you are already saved. You are already delivered. You are redeemed na through Jesus Christ's resurrection. Sinasabi niya sa word niya na you are already paid from all of your sins from the past, present, and future. I gave you justification, sanctification, and glorification, no? Dahil through the Holy Spirit na nasa atin, yun po ang nagbibigay sa atin ng pag-asa para malaman, maunawaan natin ang katotohanan na Jesus, He was resurrected from the dead. Pakisabi nga po, He was resurrected from the dead. Dahil ito po yung preaching of the gospel na through the resurrection of Jesus Christ, ito po yung nagbibigay ng buhay sa tao, ng pag-asa sa tao sa kanyang pananampalataya na ako po ay hindi madi-discourage at itong aking pananampalataya ay totoo dahil alam ko, dahil ito ang sinabi ni Lord, ito ang faith ko, ito ang totoo dahil ito ang sinabi ng Holy Spirit sa akin. Ito po ay totoong nangyari, ito ang sabi ng Word of God sa akin, ito po ang nireveal ni Lord sa akin, ito po ang in-speak ni Lord sa akin. Ang resurrection of Jesus Christ, ito po yung theme ng gospel na lahat ng topic na i-share mo sa tao, lahat ng topic, lahat ng sinasabi sa word ni Lord, pag nag-share ka sa tao, babalik ka sa pinaka-pin point, the chief theme of the gospel, which is the resurrection of Jesus Christ, na Jesus, He was crucified on the cross of Calvary. He was buried, and on the third day, He rose from the dead. That is the gospel. Yung po sinasabi ni Apostle Paul, ito po yung pinaka-gospel. Pag sinabi nga po na gospel, pag sinabi mong gospel, pag sinabi natin gospel, specifically, gospel is when Jesus died on the cross and rose from the dead. That is the gospel. Amen? At itong gospel na ito, the purpose and the reason of the gospel is because of you and for you. Amen? Dahil itong gospel na ito po yung magbibigay ng buhay at pag-asa natin sa paanong paraan na itong dahil sa gospel na ito, tayo ay naligtas. Dahil sa gospel na ito, tayo ay tinubos ng Panginoon, pinalaya ng Panginoon, pinagaling ng Panginoon. Tayo po ay pinatawad ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Dahil tayo mga tao, hindi po natin kayang mailigtas ang ating mga sarili. Amen? Sa buhay na sa kamatayan. Amen? Dahil ang lahat ng tao po ay nagkasala, lahat ng tao ay may kasalanan, makasalanan lahat ng tao, masama ang lahat ng mga tao. Kaya ang mga tao, mga patay, nagnanakaw, nagsisinungaling. Amen? Maraming kasalanan ginagawa ng tao. Amen? Hindi sumusunod ang tao sa Panginoong Diyos. May mga taong hindi naniniwala sa
Diyos dahil sa kasalanan. Kasi tayo po ay nabalutan ng kasalanan, nabalutan tayo ng lahat ng gawa ng kaaway at ang ating namulatan, puro kasalanan. Kaya the gospel ay na-preach sa mga tao para po malaman natin at maunawaan natin na through the gospel, because of the gospel, I am redeemed, I am rescued, I am saved, I am delivered, I am healed, and I have freedom now. Amen. I have eternal life now, and I am serving the Lord Jesus Christ because of this good news, the good news that Jesus Christ died on the cross and rose from the dead because of me and for me, na ako ay mapalaya at ako ay makabalik sa Panginoon. Manumbalik ang aking relationship kay Lord. Dahil sa gospel, mayroon tayong relationship kay Lord dahil si Jesus Christ, yung naputol na bridge, dinugtong ni Jesus Christ through the precious blood and through the cross. No? Tayo ay muling nakalapit, tayo ay nakabalik sa Panginoon, nadugtong yung relationship na dati ay na-lost, dati ay naputol, na-disconnect dahil sa sin ni Adam at saka ni Eve na nadala natin, namana natin, amen, yung sinful nature. And through the cross, through the gospel, and through Jesus Christ, we have this living hope. We have this eternal hope na ito yung nagbibigay po ng buhay at pag-asa natin na kahit anong mangyari sa buhay natin, kahit sumuko ka na, huminto ka na sa paglilingkod, babangon at babangon ka, babalik ka sa Panginoon dahil alam mo na mayroong buhay na nasa puso ko, which is the gospel na narinig ko, which is the Holy Spirit na nananahan sa akin, na kahit ikaw ay gustong bumalik sa mundo, hindi ka babalik dahil ang Holy Spirit nakasilyo na sa iyo. Ang Holy Spirit ang naging guarantee sa iyo para ikaw ay masave sa huling araw na pagdating ng Judgment Day, ikaw po ay makakapasok sa heaven. Ikaw ay magkakaroon ng eternal life because of Christ's righteousness and because of the seal of the Holy Spirit. Amen? Yun po yung ipinapaalala ng Panginoon sa atin, ipinapaunawa ng Panginoon sa atin. The truth is, we are not worthy. Pakisabi sa katabi mo, you are not worthy. You are not deserving. Pakisabi sa katabi mo or pakisabi sa sarili mo. Amen? We are not worthy. We are not deserving. Kasi tayo mga kapatid, hindi tayo perfect. Amen? God is the only perfect and His Word is the only perfect. But praise God, by His grace, amen, by His grace, His undeserving grace, amen, we don't deserve, amen, hindi ka deserve, hindi mo deserve na tanggapin ang ipinagkaloob ng Panginoon, but because of His grace, kaya tinawag na grace dahil hindi mo yon deserve, pero ibinigay ng Panginoon, ginawa ng Panginoon doon sa cross of Calvary, hindi mo yon deserve, pero ginawa ng Lord because He loves you so much. He cares for you. Amen? Kasi precious tayo sa paningin ng Panginoong Diyos. Precious tayo sa Kanyang mga mata because we are created, made in the image and likeness of God. Kaya ibang-iba tayo sa mga nakikita nating mga hayop sa paligid na nilikha ng Panginoon. Lahat ng mga bagay na nilikha ng Panginoon, we are unique. We are different. Amen? Kasi nilikha tayo ng Panginoon in His own image and likeness. Hindi tayo nilikha ng Lord sa pamamagitan ng mga unggoy, ng mga apes na yan na pinapaniwalaan ng science. But we are created in the image of God. Kaya ganun na lamang ang pag-ibig ng Panginoon. Sabi sa Kanyang salita, for God so loved the world, amen, that He gave His only begotten Son, Jesus Christ. He is our Lord and our Savior. That is why God gave us this good news. And He wants us to understand the resurrection, that this is the chief theme of the gospel. Kung na-crucify si Jesus pero hindi siya na-rose from the dead, nung napako si Jesus sa cross pero hindi siya nabuhay muli, walang saysay ang pagkapako ni Jesus kung hindi siya nabuhay muli. Amen? Yun ang pinaka-significant ng gospel. Yun ang pinaka-chief theme ng gospel, na si Jesus, He was crucified on the cross and He rose from the dead. He died on the cross and He rose from the dead. Because this is the truth, that is the truth, that is the will of God, that is the way of God. And yun yung way, yun lamang po yung way para tayo ay maligtas, mga kapatid. Tayo lang po ay makapasok sa karan ng langit. We are not deserved, no? We don't deserve.
We are not worthy. But praise God for the righteousness in Christ Jesus. The righteousness of Christ that is imputed in us. Amen? Na-cover tayo ng blood ni Jesus. Kaya tayo ay na-spare. Amen? Imbis na kamatayan, ang ating matatanggap, buhay na walang hanggan ang ating matatanggap. Because of the righteousness of Christ, He covered us with His precious blood on the cross. Amen? The precious shed blood of Christ on the cross of Calvary, yun po yung reason kung bakit ikaw ay pinatawad ng Panginoong Diyos Ama. Yun po yung reason kung bakit ka pinalaya. Yun po yung reason kung bakit ka niligtas at tinubos ng Panginoon. Kaya praise God sa ginawa ng Diyos sa buhay natin. Praise God sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. Praise God sa ginawang ng Diyos sa buhay ko, dahil hindi ko deserve mabuhay, hindi ko deserve ang buhay na walang hanggan. Pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon, regardless kung ano ang ginawa mong kasalanan, as long as ikaw ay babalik sa Panginoon, ikaw ay manumbalik sa Panginoon, ikaw ay manghihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan mo, ikaw ay mag-repent kay Lord, ikaw ay magsisi sa mga kasalanan mo, God will embrace. Amen? God will embrace you again. Yung kamay ng Panginoon open ulit sa iyo. Ang heart ng Panginoon open pa rin sa iyo, as long as meron pa tayong future hope ngayon. Meron pa tayong time para mag-repent, para bumalik sa Panginoon. Amen? Kasi araw-araw, oras-oras, mayroon tayong kasalanan nagagawa, sadya man o hindi sadya. Kasi tao tayo. Amen? But praise God sa Holy Spirit. Meron nagpapaalala sa atin, merong gumagabay sa atin, the one who leads and guides us, the Holy Spirit. Pakisabi nga po, thank you Holy Spirit. Pakisabi nga po, I love you Holy Spirit. Sa pagkatapos na ito, nais ko po na i-meditate nyo itong ating pinag-aralan ngayon sa pagtatapos natin. No? Before I pray, i-meditate po natin ang ginawa ni Jesus sa cross of Calvary. Alam niyo po na napakaganda ng ginawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi man ito natin nakita physically, but sabi ni Lord, by faith. Ang sabi po ng Panginoon, by faith, you are saved. Amen? Yun po ang sabi ng Lord sa atin sa pamagitan ng word niya, na you are saved by the grace of God through faith in Christ Jesus, and not of your own good works. Hallelujah. Alalahanin po natin muli ang ginawa ni Jesus doon sa cross of Calvary. Salamat sa Panginoon sa mga buhay na ipinagkaloob niya sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon sa kanyang pag-ibig sa atin, sa biyaya niya. That even me, hindi worthy na tanggapin yon. Kaya tinawag na grace kasi undeserving tayo na ipinagkaloob pa rin ng Panginoon. Amen? That is the love of God sa atin, mga kapatid. Love of God na hindi nako-compromise ang sin, but holiness and righteousness. Amen? Hallelujah. Sige po, tayo lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Salamat, Panginoong Diyos, sa oras na ito. Salamat sa ginawa niyo sa buhay namin, O God. Salamat sa righteousness. Salamat, Lord God, sa justification, the sanctification, and the future glorification, O God. Thank you, Holy Spirit, for revealing your word. Thank you, Holy Spirit, sa katotohanan na iyong ipinagkaloob, ipinaunawa sa amin, Panginoon. Thank you, Holy Spirit, dahil kayo ang Diyos na hindi nagbabago sa aming buhay. Thank you, Holy Spirit, dahil kayo ang nananahan sa amin. Salamat, Lord God, sa patuloy na pagpapaalala niyo sa amin, O Diyos. Salamat po sa ginawa niyo sa cross ng Kalbaryo, Panginoong Hesus. Salamat, Ama, sa iyong pag-ibig. Salamat sa biyaya, Panginoong Hesus. Salamat, Banal na Espiritu, sa presensya niyo, Lord, sa kapangyarihan niyo, sa kapayapaan niyo. Hallelujah. Lord, patuloy niyo kami anoint at i-bless. I-bless niyo po, Lord, ang TFI Church Apayao. I-bless niyo po, Lord,
ang lahat ng mga nanonood online, lahat ng mga nakasali sa Zoom, Lord, sa mga kapatid namin, sa mga kaibigan namin na nakikinig, nanonood sa oras na ito. Lord, bless each one of us, O God. Lord, ang relationship namin sa iyo, Lord, patuloy na maging malalim at maging matibay. Lord God, patuloy namin kayo makilala namin kayo ng malalim, ng malawak. Lord God, I pray in Jesus' name na magkaroon kami ng desire palagi, Lord, sa araw-araw, sa oras-oras ng buhay namin. Desire na aming patuloy na pag-aralan, Lord, ang salita niyo, O Diyos. I pray, Lord God, na maranasan namin palagi ang iyong presensya, ang pag-ibig niyo, ang biyaya niyo, O Diyos. Lord, na maglingkod kaming lahat, Panginoon, na walang pag-aalinlangan, Lord God. By faith, Lord, na kami patuloy na maglilingkod sa inyo. By faith, O God, na pupurihin namin kayo, sasambahin, Lord, pasasalamatan at kikilalanin na buong puso namin, ng buong buhay namin according to your word, Lord God. Love the Lord your God with all your heart, with all your might, and with all your strength. Love your neighbor as you love yourself. Lord, salamat sa salita niyo, Panginoon. Lord, ipaalala niyo palagi sa amin ang salita niyo, O Diyos, na malaman namin at maintindihan pa namin, Lord God, ang iyong salita, ang katotohanan, Lord. Salamat. Salamat sa ginawa niyo, Lord Jesus. Salamat sa iyong pagkapakot, pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Lord, I pray na patuloy na gamitin niyo ang buhay namin. Gamitin niyo kami, Lord, by your grace. Gamitin niyo kami, Lord, for your glory. Gamitin niyo ang buhay namin as your vessel, Lord, sa pag-worship lead, sa pagtugtog ng mga instruments, sa pag-share ng word niyo, O God, sa lahat, Lord God, ng aspect ng ministry na mayroon kami, Lord God, sa loob ng church, sa labas ng church, O God, sa work, sa school, sa bahay, Panginoon, saan man kami naroroon, Panginoong Diyos. Lord, bless us and use us as your vessel, Lord, for your glory, O God. Salamat, Panginoon. Salamat po, Lord God, dahil lamang po sa iyo ay mayroon kaming buhay na walang hanggan. Mayroon kaming pag-asa, eternal hope, eternal life, O God. Thank you for the righteousness of Christ. Hallelujah. Thank you, Lord, sa mga reminder na to, Panginoon. Thank you for reminding us, for teaching us. Thank you for your word, Lord God. Thank you for the gospel. Hallelujah. Thank you for the good news. Hallelujah. Jesus Christ, you died on the cross and you rose from the dead. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for the forgiveness of our sins. Thank you for the redemption. Thank you for the salvation. Lord, in Jesus' name we pray. Salamat, O Diyos. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us always. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tulog sa'yo, nagpapakumbaba at nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, magkanikat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba at nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, magkanikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, maghari ka,
Jesus magwari ka. Heavenly Father, in your Son Jesus Christ, Holy Spirit, marami pong salamat. Thank you very much sa mga salita mo, O Lord, na napakinggan po namin ngayong gabi. Bless mo ang iyong salita, Lord. Sana po ang iyong salita ay manatili sa puso sa bawat isa sa amin na nakinig ngayong gabi. Pinupuri ka namin, Panginoon. Father God, marami pong salamat sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Lord Jesus Christ, marami pong salamat sa binigay mo ang iyong buhay para sa amin. Holy Spirit, marami pong salamat sa iyong patnubay at tiniguide mo sa bawat isa sa amin ngayong gabi. Marami pong salamat, Panginoon. Pinupuri kayo. At tinataas namin ang iyong ngalan. Hallelujah, hallelujah. Natapos na ang serbisyong ito Saturday service. Marami pong salamat, Panginoon. Marami pong salamat. At God bless sa lahat ng nanood o nakiparticipar sa serbisyong ito. I-bless mo lahat. At patnubayan mo silang lahat. Marami pong salamat, Panginoon. Marami pong salamat. Dahil tikararag ni napatigmanagan ti Ama, Anak, ket Espiritu Santo. Ito ang aming dalangin. Kunapay itiin. Maraming salamat po sa lahat ng nanood at sa ating messenger ngayong gabi. Napaka-bless po na marinig ang mga salita ng Diyos tuwing Sabado at Linggo. Amen. Ngayon po, makakarinig po tayo ng dalawang kanta na ibibigay sa atin ni Brother John Lloyd at si Auntie Edna. And praise God. And makakarinig tayo ngayon ng special number mula kay Brother John Lloyd. Tapos susunod si Sister Edna Lara. May request po dito na Ilocano daw yung usarin nakparaken ka, Brother John Lloyd. Oh, so yun yung request nila kanina na kantahin mo daw yung usarin nakparaken ka. Sound check. Kayat mo, agyaman ka
para laing iti kayat mo. Agari ka po, inggan ti tungpal biag ko. Banbanag man nga sumangbaya, manglapit kaniya. Daytoy man ken kapadasan, wenno pakarikutan. Banbanag man nga sumangbaya, manglapit kaniya. O Jesus ko, usarenak para kenta. Daytoy biag ko, abulod ko. O Apo Diyos, ken kaiyawat ko, para ti dayaw mo, para laing iti kayat mo. Agyaman ka po, di panangayab mo. Daytoy biag ko. Banbanag man nga sumangbaya, manglapit kaniya. Daytoy man ken kapadasan, wenno pakarikutan. Banbanag man nga sumangbaya, manglapit kaniya. O Jesus ko, usarenak para kenta. Banbanag man nga sumangbaya, manglapit kaniya. Daytoy man ken kapadasan, wenno pakarikutan. Banbanag man nga sumangbaya, manglapit kaniya. O Jesus ko, usarenak para kenta. O Jesus ko, usarenak para kenka. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Nung wala ka pa sa buhay ko, kalungkot ay laging nadarama. Di maisip ang mabago ng buhay. Dulot nito'y kagalamang tunay, nang ikaw ay tanggapin sa buhay ko. Anong saya aking nadarama, di mapigil ang pag-agos ng luha. Dahil sa kakaibang nadarama, nang ikaw ay tanggapin ang iyong hiwagay na malas. Nang ikaw ay tanggapin, buhay ko ay nagbago. Nang ikaw ay tanggapin, puso'y puno ng kagalakan.
kapayapa'y dulot mo na ikaw ay dumating. Ang buhay ko ngayon may mahalaga mula nang maghari sa puso ko. Mananatili ang iyong kaharian dito sa puso ko ay manahan. Ikaw at ako'y nagkakaisa tulad ng puno na may sanga. Ang tao kailangan si Jesus, kaluluwa'y pupunuin niya. Nang ikaw ay tanggapin ang iyong iwagay na ngalan. Nang ikaw ay tanggapin, buhay ko ay nagbago. Nang ikaw ay tanggapin, puso'y puno ng kagalakan. Kapayapa'y dulot mo nang ikaw ay dumating. Nang ikaw ay tanggapin ang iyong iwagay na malat. Nang ikaw ay tanggapin, buhay ko ay nagbago. Nang ikaw ay tanggapin, puso'y puno ng kagalakan. Kapayapa'y dulot mo nang ikaw ay dumating. Kapayapa'y dulot mo na ikaw ay dumating. Hallelujah. Madaydayaw ti Apo. Amen. Napakagandang awit po para sa ating Panginoon at para sa atin. Namomotivate po tayo sa kanyang mga lyrics. Inaanyayahan ko po si Brother John Lloyd para magbigay po ng closing remarks. Amen. Salamat sa Panginoon sa isa na namang gabi ng online devotion na puno ng pagpapala. Tunay na nararamdaman natin ang kanyang presensya sa ating mga awitin, panalangin at higit sa lahat, sa kanyang salita na ibinahagi ng ating messenger na si Pastor Gary Aburita mula Abu Dhabi, Dubai. Abu Dhabi, Dubai. Amen. Maraming salamat, Pastor, sa buhay at ministeryong ginamit ng Panginoon ngayong gabi. Nagpapasalamat din kami sa lahat ng nakisama sa atin sa Zoom at sa Facebook Live. Ang inyong pakikibahagi ay nakapagpapalakas ng ating pananampalataya at higit na nakapagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Huwag po ninyong kalimutang i-like at i-follow ang ating official page, TFI Aninipan Flora Apayao, para lagi kayong updated sa ating mga gawain. Maaari rin po kayong mag-comment ng inyong amen bilang patunay na nakasama namin kayo ngayong gabi. At kung mayroon kayong prayer request, maaari nyo itong i-comment o i-PM sa ating page upang may panalangin namin kayo. Muli, maraming salamat po sa bawat isa. Naway ang kapayapaan at biyaya ng ating Panginoon ay sumaatin hanggang sa muli nating pagkikita. Pagpalain tayong lahat ng Diyos. Amen.